Kailangan natin i-break to. Isang malungkot na hapon sa inyong lahat. At isang mapagpalaya pa rin mo. Yes, maisog nating kababayan ang na-cite in contempt Marlon. Kakapost lang din po namin kanina dahil kami ay bumuntot nung in-escort po si former PIDEA Agent Morales pagkalabas ng committee room kanina. Mukhang tama po yung brinake namin kaninang news sa inyo na Magkakaroon ng kudeta. rigodon sa Senado at papalitan si Senator Migs Subiri ni Senator Chis Escudero. Katunayan, wala pang 1 hour isang online news brinake na rin nila. At least nauna si third floor. Yun. Tapos kasi ang mangyayari po pagka napalitan si Migs ni Cheese, magkakaroon mo ng bakante sa lahat ng Senate Committee Chairmanship. At sigurado ako isa sa maapektuhan yung committee ni Senator Bato de la Rosa. Ito yung Committee on Dangerous Drugs and Public Order na siya ho ngayon dumidinig sa issue patungkol sa PIDEA leaks. So may relasyon ang balasahan Marlon sa dinidinig na kaso ngayon ng PIDEA leaks. Isa sa tatamaan. Kasi kanina yung napag-usapan natin, ang isa talaga sa agenda ay palalakasin yung investigasyon patungkol sa extrajudicial killings. So hindi lamang po sa House of Representatives magkakaroon ng investigasyon patungkol sa EJK, kundi magkakaroon na rin sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito yung Senado. So kagaya ng una na nating nasabi kaninang umaga nung nag-breaking news tayo, Marlon, ganon sila kaalog sa issue ng PIDEA leaks para gawin nila ang ganitong desisyon ng balasahan, change in leadership sa Senate, dahil ba hindi na nila makontrol at dahil ba ang susunod na step is to invite the First Lady to be part of the hearing? Yun yung Yun ba yung gusto nilang iligtas? Yun, isa siguro, kung tayo ang tatanungin, posible. Posible yun, tuhog lahat. Hindi lang ito yung shooting two birds in one stone, hindi. Maraming tuhog dito. Ang catch dito, hanggang Wednesday lang ang session. So, pagka sa CBJ, ang transition, magiging maayos ang transition ng liderato ng Senado kapag mamaya, 3 o'clock ang start ng session. Posibleng mamaya may mag-move kung sino man yun. Kung may mag-move na baka declared na vacant ang SP, Senate Pro Tem, saka majority. Tapos, syempre, tatamaan yung committee chairmanship. So, it's only the chairmanship na maapektuhan, but not the committee itself na i-dissolve. The committee stays. Yung committee stays na yun. It stays. Nakasama na yun sa nasa batas na yun. And then now, the new chair ng committee can have the say kung itutuloy nila ang PIDEA leaks investigation o hindi. Kung papalitan si Senator Bato, so call na ngayon na magiging bagong committee chairman, kung itutuloy pa ba. Sino kaya ang ipapalit, Marlon? Hindi ba nada? Ito pa catch. Si Senator Jinggoy din ang umuugong Dati, na magiging Senate Pro Tem. Kapalit ngayon ni Senator Loren Legarda. Mas papalitan din ang majority leader na si Senator Joel Villanueva. Papalitan naman po siya ni Senator Tol Tolentino. Di umano pa lang, diba? ha? And before we left Senate, nakuha pa nating sundan ang pag-escort kay PIDEA Agent Morales papunta sa kanyang holding room sa security quarters ng Senate, no? Hindi na tayo kanina may problema sa audio. And we are supposed to be interviewing Agent Morales after the hearing. After ng hearing yan, dapat uupo siya sa atin for interview na hindi na nga natin magagawa. Although hindi ako nanghihinayang doon, mas nagwo-worry ako sa kalagayan niya ngayon na nandyan siya sa holding room. At ang nakakaano naman doon ng puso is nung
nasa hallway na siya, papunta sa isa pang hallway, papunta sa security, nakuha pang ngumiti sa atin nung mama at kumaway, nag-hi pa, na tayo At alam noon. niya nakasunod tayo. Yes, and Alam niya he knows na nakasunod nakasunod tayo. At tayo lang. At Walang nakuha ibang pa media. nating magsabi na parang, Mr. Morales, mag-iingat po sila, and then bumuntot na kami dahil siya ay nasa unahan. If you have time po, please bisitahin ninyo yung, bago itong live na to, nag-post po kami. Matagal din na diskusyonan between myself and Marlon kung kailangan bang ipopost, kailangan may nababiolate ba. So we decided na i-blur yung mga mukha ng security Osa. involved. Ang ibig sabihin ng OSA, Office of the Senate Sergeant at Arms. OSA. So, and yung binlip, if makikita nyo, maririnig nyo, meron kaming part doon na binlip kasi tinanong kami kung saan kaming outlet, blah blah blah. So, binlip namin yung part na yon to make it, private. And in fairness to the security, they were also nice in telling us na bawal kayo dito. Bawal. Nagulat sila Kala nila bakit may media. Akala part kami ng entourage. Kaya mabilis po ang third floor studio para palos. Kaya nga sabi ko, Marlon, ayoko ng role ng media. Ayaw na road yung mag-media. Unang-una nakakatakot. Hindi sana, Marlon, nakakatakot kung patas ang pamamalakad ng administrasyon ngayon sa pagtrato ng pagbibigay respeto sa freedom of expression ng media, ng media men or media practitioners. Kaya lang hindi. Makikita mo yan, Marlon, yung trust issues, makikita mo kanina sa aura sa loob ng committee room. Grabe, no? Grabe, kasi tingnan- masyadong kinawawa si Agent Morales. na hindi naman siya hindi siya suspect. At nadamay lang siya rito. Alam mo yun, actually, sorry sa term ko nadamay. Alam mo yun, bigla lang siya sumabit dito dahil napasama. Na-expose. Bigla lang siya na-expose, napasama kasi dahil dun sa pagkakalabas ng PDEA document na siya ang pumirma, na kinumpirma niya na siya nga ang gumawa noon, di ba? Ang kaso, sa halip na pag-usapan ng PDEA leaks, ang pinag-usapan, yung PDS niya, yung personal data sheet niya na napaka-irrelevant, napaka-immaterial, alam mo yun, At saka, Marlon, alam mo, dinadivert yung issue. yung area ko kanina, kung nasaan ako, nandun ako, katabi ko yung mga hilera ng cameraman And then sa likod ko are the PDEA team na alam mo yun, you hear the mockery, you hear the insult in them, and it's so sad to hear, it is so sad to hear Senator Jinggoy Estrada and Senator Chis Escudero na sobrang taas ng mga ihi. Anong Tagalog ba ng condescending? Yung masyadong sorry baka parang sobrang na nila. ito na lang, sige na, mayabang. Yung overconfident di ba? Na Pam, they make sure to mock the masisisi person. ba natin sila? Kung magiging Senate President na nga si Cheese, What the fuck? tapos babalik Senate Pro Tem I si will not allow a Senate President elected by the people to act condescendingly like that and then belittle the people below him na ganun. Di ano pang hustisya yung bibigay mo sa taong yan kung nandiyan ka sa taas at So, alam napaka-ere na mo? natin na pagka ang Senate President na si Quezon, alam na natin kung saan papunta ang Senado. Tapos ang Senate Pro Temp niya, si Senator Jinggoy, so alam na natin saan papunta tumataas sa kapulangan ng Kongreso. So, wala nang mga issues na interest ng mamamayan ang pwedeng madinig sa pulong na ito? Kung Actually, gano'n yun ang ang mangyayari, nakakatakot dun Marlon. Kaya nga ang title natin, masisibak si Bato, yung committee ni Bato, masisibak ba siya bilang chairman ng Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order, at pag nasibak siya, paano na yung inquiry sa PDEA leaks? Wala And na. Dismiss. paano na si Agent Morales? Sino magmumove? Para pakawalan sila, pati si kapitbahay pala ni Agent Morales si Picoy, katabing kwarto. Yeah. Ang unang pinto po, pagpasok sa OSAA, yun yung Office of the Senate Sergeant at Arms. Nandun po si
Baka maano tayo. tapos si pangalawa, nandun naman si Magkatabi lang sila. magkatabi lang. I believe somehow hindi naman magsusuntukan yung mga yan eh. I know kasi Saka sa laki ni sa laki ni marami nagtatanong, Marlon, bakit? In-anticipate na ba ni Picoy na siya ay May dala ba, sa-cite in contempt dahil may dala siyang bag? parang alam na niya yung magiging script, no? Yes. Na isa-cite in contempt siya. Yes. Alam mo, nakakainis. Nakita ko kanina si Picoy. Kasi hindi pa po sinasite, hindi pa po nag-move si Senator Jinggoy para i-cite in contempt si Agent Morales. Nagpasabi na siya. Pag patuloy ka nagsisinungaling, sabi ni Senator Jinggoy kay JM, isa-cite na kita in contempt. Hindi. Alam mo, nasa kabilang table, alam mo nung ginawa ni Picoy, nagtatthumbs up, lumalan. Hindi ko lang nakuna ng camera kasi ikaw may hawak ng camera. Tapos, Huwag ka naman eh, sayang. Ang bilis ang pangyari, gumanon, tumamsa, parang tatawa-tawa pa. Tapos yung mga katabi niyang abogado na He was actually already laying down the predicate na isa-cite niya in contempt kasi mayat maya niyang ibinabalik dun sa tanong niya na hindi sinasagot ng according sa gusto niyang marinig eh. Kaya pilit niyang ibinabalik doon dahil alam na niya at gusto na niyang gawin talaga na i-contempt din. However, ang pinaka-weak naman na nakita ko sa larong ito ngayong araw is si Senator Bato. Ang pilit niyang sinasabi doon dahil gusto rin naman niyang maging objective siya at maging patas siya. Hindi naman ibig sabihin na contempt ka as Picoy. Kailangan i-contempt mo din ako as Morales. That's not being fair. What is being fair here is stop asking about the immaterial issue. The issue of PDS, ang issue dito yung leakage na nangyari. Yung na-establish naman na nung mama yung credibility niya as the resource person by coming out and saying na inaako niya, opo, pirma ko po yan, willing po akong ibigay ang sarili ko para makipag-participate sa hearing na ito. ang tanong nga ngayon, Pam, sakaling magkatotoo nga yung palitan sa pamunuan ng Senado, alam na ba ngayon pa lang ni Senator Bato na mawawala na sa kanya yung committee? Teka, yun din ang tanong ko. Alam na, most probably alam na ni Senator Mick Zubiri na papalitan siya later. Malamang. Alam mo kanina, pagpasok ko, di ba nag-iwalay tayo? Ano, may paalamanan ba Pagpasok ko yan? kanina Uy, sa Marlon, committee. papalitan kita ngayon May ganun ba yan? Ubo-ubo eh. Oo. At saka, bago pumirma po kasi, may tradition. Sa pagkakaalam namin mga mamayan na nagpo-cover sa Senado, may tradition, bago ka pumirma, sumuporta sa isang Senate President na gusto nyong maging Senate President, ipapangako sa'yo kung ano ang committee chairmanship na gusto mo. May gano'n na, ito kapalit. Kung kunyari, gusto ko Senate Committee on Ano kayo ipapalit? Di ba? Yun ang, ano kapalit, pwede, syempre, marami namang committee yan at 24 lang naman sila ron. So magbibigayan ng pwesto. Okay lang, ang tanong nga, pag nawala na si Senator Bato bilang chairman ng Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order, sino na ang hawak? Tapos ano na mangyayari ngayon sa kalagayan, katayuan ni Picoy at saka ni Agent Morales at ipagpapatuloy pa ba yung PDEA Leaks inquiry? So malamang hindi na kasi motopropyo tong Senate, Initiative na to, itong hearing. Itong Senate inquiry in aid of legislation na ginawa ni Senator Tato. Gusto mo bang mag-fearless forecast kung sino papalit na bagong chairman ng committee ng public order? Ako gusto kong mag-guess. Sino? Si Senator Jinggoy. Posible. Posible. Senator Jinggoy. Posible. Yeah, I think so. Di lalo nang nawawa si Agent Morales. Para maharang na what worse can they do still? It's a question ano pang mas malalang pwede nilang gawin doon sa mama kapag na dismiss na itong case na to, ulanan ulit ng mga bagong kaso? Posible. Ang tanong pa, pag hindi na committee chairman si Senator Bato, may magbabantay pa bang OSAA kay Agent Morales? Wala Para na. sa security Lon, just to be clear I think I was told na yung pag-escort sa kanya is only within the time frame of the hearing. Wala hanggang pagdating sa bahay? Yung hatid sundo siya, pero kung may hearing lang, but in between, halimbawa, Tuesday bukas, meron siyang wala kalas. talaga? Wala, hindi siya ine-escort.
Ang lungkot. I'm not even... Sana bigyan pa rin ng But guys, don't worry because Agent Morales did not show any sign ng panghihina. Hindi ko nakakitaan ng lungkot o yung mahaba ang Oo. mukha niya sa lungkot Ano or pa rin takot. siya? Oo. There's not that. Taas no. If makikita Chin up. niyo, yes. Chin up pa rin yung mama. If makikita niyo rin sa paglalakad niya, although nakatalikod siya, talagang postura lang. Yan kumaway sa atin. No? Yeah. Kilala Yeah. tayo. No? Hindi pa ko namin nami-meet ng Oo. personal si Agent Morales. Pero kumaway eh. Diba? Kasi tinawag din natin na Sir, Mr. Morales, ingat po kayo. Then tumakbo na lang din kami sumunod. Ang bigat sa dibdib mo. Bigat, diba? Naawa ako na... Kwento mo na nga pang nakausap mo si ano. Huwag kang umiyak. No, the other night, nakausap ko siya through Attorney Badong. Kasi we were asking for Ini-schedule na this schedule. And syempre dahil nga iyakin ng lola ninyo, hindi ko napigilan na ako ay maiyak. Tapos ang sabi niya, wag po kayong umiyak dahil hindi po ako kawawa. And kung kayo po ay iiyak, mas mapanghihinaan ako ng loob. Tapos yun, sinabi ko na lang din sa kanya na nagpasalamat ako na salamat po sa boses na pinahihiram ninyo at tapang na pinahihiram ninyo sa mamamayang Pilipino, kesyo-kesyo, ganyan-ganyan. So nagkaroon kami ng ganung moment and then we agreed nga sana na today makausap siya. But then yun nga, nandito yung luha ko. Iyak. Pag sabihin, umiyak ka nang kausap mo siya. Oo. And yeah. Kanina, nakaramdam talaga ako ng awa. Nandun pa lang kami sa committee room. Nung ongoing pa lang yung inquiry. Naaawa ako dahil nabubuli ng gusto yung mama. Alam mo, Marlon, kanina ko nakita ang worst image ng isang Senate committee hearing na ang aroma sa loob ng kwarto pambabastos. Walang respeto sa loob. Parang once against all. One against all. Hindi ako nakaramdam na merong respeto dun sa mama sa loob. Nakakalungkot, nakakagalit. Tapos yung syempre team Pidea yun, di ba? Sila yung nandun sa likod ko. Talagang yung bungis-ngisan, yung alam mo yung Alaska. Tapos effective yung pagiging Alaska dahil may naapektuhan. Dahil siguro naapektuhan ako para dun sa mama. Na-achieve nila yung goal ng pagiging isang hindi dapat nire-respetong mga taong gobyerno. Ay, nako. Pero please, huwag mo tayo bumitaw sa pagbibigay ng suporta. Kung pwede nga akong bantayan si Agent Morales sa labas ng Senado. Vigil tayo doon, di ba? Kanina, doon sa video, ayaw nang pag-ilabas. Kasi, di ba, sabi ko, at least kahit pa paano may video tayo para katunayan na pumasok sa usahayan, na buhay yan, di ba? Anyway, tiwala tayo sa usahan na wala. Bago na. Is it most likely by Wednesday or this week na Critical. wala na hindi na siya Critical, mamaya chairman? alas 3 kasi posible, ito forecast lang to ha, posible mamaya, posible bukas, posible hanggang Miyerkules may mag-move sa session. Ang session po sa Senado at sa Congress po, every 3 o'clock ng hapon. Monday to Wednesday po yan. So, ang huling session ay sa Wednesday, May 22. So, ang huling session, yun po. Tapos, May 23, naka-break na po, naka-sessions break, CNJ, ang Congress, both chamber, higher and lower chamber. Naka-break na po. So, makikita na natin uli sila sa SONA. At ang magiging senaryo, kung tama ang informasyon ko, magiging senaryo sa SONA po, Wow, nandun na sasalita si si BBM, Cheese. nasa kanan yung Senate President, malamang si Senator Cheese, at nasa kaliwa naman si House Speaker Martin Romualdez. Wow. So, yun yung Marlon, ito bang mga
mga kaganapan na ito ngayon, masasabi man natin siniswerte ang Congress ngayon dahil ang House of Representatives, dahil nawala sa kanila ang limelight, di ba? Bago yung magkaroon ng Senate, ang maingay dyan yung MOOE, yung nalipat ngayon sa Senate, sila ngayon, mabango sila ngayon, di ba? Parang Correct. siniswerte sila ngayon. Pam, expect natin na kung mali ako, di balikan nyo ako. Basta sigurado po ako sa impormasyon ko na papalakasin, didiinan nila ng gusto yung EJK case at magkakaroon na ng pagdinig muna sa Congress sa Wednesday. Ang pinatawag na puro yung dating PNP chief, si Oscar Albayalde, nakaklase ni Senator Bato. Tapos magkakaroon na rin ng pagdinig na ganitong klase sa mataas na kapulungan ng Kongreso after ng SONA.